Hello, magandang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Aba, saldi ko sumagot po dahil po inakusahan ni BP Sara, si Tamba at si saldi ko na sila lang ang may hawak ng pera ng bayan. Ito naman po si saldi ko ay sumagot at inakusahan din si Vice President Sara Duterte na isang magnanakaw. Direktsahan na po itong sinabi ni Saldico. Magnanakaw daw si BP Sara. So dito susuriin natin kung sino yung may malapit sa katotohanan ang pinagsasabi. Ano po? Yan po ang ating pag-uusapan. Idadagdag na rin natin yung mga ilang senador na nagbigay po ng suporta sa ating BP Sara. Dahil tinapyas po yung budget ng OBP. So may mga pagtutol po yung ilang senador na ginawa ng Kamara na pinamumunuan ni Saldico at si Tamba. So bago yan, gusto ko lang magpasalamat sa mga nagbigay ng super thanks or pamburger, no? Ito po si Ausam o AUSAM 2020. Nagbigay po siya ng dollar, no? At dito po may nakalagay na thanks, no? Automatic po 'yon. Pag nagbigay ka ng super thanks, may lalabas po na thanks. Pero sa susunod po, kung gusto niyo pong magbigay ng super thanks, pang burger, sabayan niyo na po ng message niyo o comment para naka-highlight po yung comment niyo at ating mababasa agad. Ating makikita agad. At nagbigay din po si ate, wala siyang pangalan, ano? May mababasa dito tayo na danke. Ano po ito? German na salita po ito. Ito po, meaning po nito, thanks or thank you. Parehas lang din po ito ng thanks. So, automatic may lalabas na thanks. Pero sa susunod, kung gusto nyo pang magbigay ng super thanks, sabayan nyo po ng comment or message, no? So, maraming salamat po sa mga kababayan natin na nagbigay. Si ate yata nasa German, OFW yata doon or baka doon na naninirahan, no? So bago tayo mag-umpisa, paki-like po muna ang video ito at huwag kalilimutan syempre mag-subscribe. Okay? So dito po sa sinabi ni Saldico na sinabihan niya si BP Sara na ninakaw niya raw yung confidential fund. So dito hihimayin natin, susuriin natin kung sino yung may malapit sa katotohanan ang mga sinabi. Ano? May video po ito Report po ito ng ABS-CBN, mapapanood nyo po. Hanapin nyo na lang yung video na in-interview si Saldico. Ang sabi niya pa, ayaw daw ni BP Sara na magpaliwanag tungkol sa confidential fund kasi ninakaw niya. Yan po yung sinabi ni Saldico. Tapos dinagdag niya pa, binubudol daw ni BP Sara araw-araw ang mga tao. At yung binabanggit niya pa, hindi makasagot si BP Sara. Kaya ang sinasagot na lang, shiminit. Parang malayo na yung sagot, no? At tapos may sinasabi pa siya na matatalino daw ang mga tao. Kumbaga, sinasabi niya sa kanya naniniwala ang mga tao. At idinamay pa yung EJK, no? Yung mga libo-libo daw na namatay, hindi raw makakalimutan. Malayo na yun, di ba? Malayo na sa usapan. No, anyway, tatanungin natin si Saldico, ano? Tanungin natin. Sabi niya, ninakaw daw ni BP Sara. So, ang tanong, magkano ang ninakaw? No? Kasi tayo, matagal na tayo nakikinig sa hearing. Ako po, nakikinig na ako. Nung panahon pa ni Miriam Defensor, yung mga expose nila, talagang kompleto ang detalye. No? Pag nag-akusa sila, may figure, may amount. Tapos, yung mga witness, may mga kasabwat, kompleto. Ganun po yung mga nag-aakusa Kagaya nung ginawa ng akusasyon ni BP Sara. 'Di ba may mga amount, may mga figure.
at kung saan nanggaling, saan pumunta. Ganun po yung mga dapat na expose, no? O kaya akusa. Hindi kagaya no sinabi mo lang, ninakaw ni BP Sara yung pera, yung confidential fund. O tapos, yun na yun, paniniwalaan ka na ng taong bayan noon dahil sinabi mo. Walang detalye, no? At paano ninakaw? Dapat lilinawin natin, no? Paano ninakaw ni BP Sara? Meron ba siyang kasabwat? Meron ba kayong testigo o witness? Marami kasing empleyado ang DepEd saka OBP. May mga staff yan. Wala man lang kayo nakuhang isang witness man lang na magpapatunay na binulsa. According sa COA, wala pong sinasabing ninakaw ni BP Sara. Sa report ng COA, disallowance at maraming ahensya ng gobyerno ang nai-issuehan ng disallowance. Naipaliwanag na natin yan ng ilang beses. Naipaliwanag na rin yan ng maraming vlogger, mga abogado, mga political analysis. Ang dami na nagpaliwanag niyan. Sila Marcoleta. Talagang detalyado pa yung paliwanag nila. So, walang sinasabi na kapag inissuehan ka ng disallowance ay ninakaw mo. Hindi pa yan penal. Talagang kinukontra ni Saldico. Penal na to, penal na raw. Ilang beses na to. Hindi raw makasagot si BP Sara sa Confi Fund. Sinabi nga ni Gloria, last year, diniscuss na natin ito thoroughly. Thoroughly. Itong confidential fund. Tapos, i-discuss na naman natin ngayon at puro ang tanong nila ay Confi Fund. Halatang halatak po yung script nyo. Sinasabi niya, dinideny niya hindi raw scripted. Si Sara daw ang may script. So, hindi ka panipaniwala, ang layo sa katotohanan yung mga sinasabi ni Saldico. Inakusahan ka ni BP Sara ng una, dalawa lang ang may hawak ng pera ng bayan, si Tamba at si Saldico. Nung sumagot ka, ay hindi, 300 ang congressman, meron tayong 24 na senator. Ganito po ang nangyari, no? Sa budget hearing, nagdidebate, nagtatanungan, etc. Ano? Pagtapos ng budget hearing, hindi na po televised kapag ina-approve na nila yung budget. Wala nang Facebook Live Wala nang YouTube Live. Wala na yatang media. Wala na rin media. So sila-sila na lang po. Noong na-approve po nila yung 733 million ng OBP. At yun nga ay from 2 billion. Mahigit. Tinapyas nila ng 1.2 billion. Saan po natin nabalitaan? Kay Kimbo. Nagpa-press conference. Ito na po, na-approve na namin. Ibig sabihin, naluto nyo na. No? Sino-sino nag-approve niya? Nakita ba natin? Wala nang Facebook Live Wala nang YouTube Live. Wala na rin press. Sila-sila na lang ang gumawa. Si Kimbo, hindi naman siya ang chairman, co-chairman lang siya ng Committee on Appropriation. Si Saldico ang chairman. Ibig mo sabihin, kapag may gusto si Kimbo, siya ba ang masusunod o ikaw? Ikaw ang committee, ikaw ang chairman So, ikaw ang masusunod. Ano? Ikaw talaga masusunod. Nasa iyo talaga. Hawak mo yung pera ng bayan. Kasama mo si Tamba. Siyempre, speaker si Tamba. Mas mataas sa'yo yun. So, napakalapit. Napakalapit sa katotohanan, di ba? Ng mga sinasabi ni BP Sara. So, ikalawa, yung 5 billion budget sa classroom. Hindi ba't sabi ni BP Sara, ginawang 15 billion. Yung 5 billion, ginawang 15 billion. Yung 10 billion doon, wala na kaming power doon. Hindi na namin hawak yon. Wala na sa kamay na, sa power namin yon. Nasa kamay nino? Sino ba nag-insert
Ang makakagawa lang nun, chairman on committee on appropriation at ang speaker. So sila ang nag-insert, no? So sila talaga nagdedesisyon. 'Di ba napakalapit sa katotohanan? No? Kaysa yung mga sinabi ni mga sagot ni Saldico. Ikatlo, yung 19 billion na ginawa nyong 24 billion. Ito ininsertan ng 5 billion. Sinagot niya ba ito? Wala siyang sagot dito Wala po siyang sagot dito. Itong 5 billion naging 15 billion, 19 billion naging 24 billion. Yun po yung akusa sa inyo, Ginoong Saldico. May sagot ka ba dyan? Wala. Wala kang sagot dyan. Ang sinasagot mo, ninakaw ni BP Sara yung Confipan, nambubudol araw-araw. Hindi ka tanggap-tanggap, malayo. Malayo sa issue. Dapat within the issue tayo. So, sinasabi pa ni BP Sara, ito, nasa papel. May papel yan. Makikita nyo yan. Baka nasa website ng House of Representatives, sa website ng DepEd. Nandyan yan, nasa papel daw yan. At saka, ito ay nakita, nasilip ni JB Ejercito. Nasa YouTube naman yan. Kumakalat na nga po yan sa Facebook at sa TikTok. Yung sabi ni JB Ejercito, ito po kasi ang problema ko. Yung 19 billion, naging 24 billion pagdating dito sa GAA. At matitrace mo raw. Sabi ni BP Sara, matitrace mo kung saan pumunta. Yan po yung dahilan kung bakit nag-resign si BP Sara. At yan ay sinumbong. Sinumbong niya kay Bongbong. Sinumbong kay Bongbong. Pero ano sabi ni BP Sara? Kaya lang hindi ako nakakuha ng suporta. So, wala na wala na. Checkmate na tayo. Sino pa aasahan natin? Yan ang sabi ni BP Sara. Kinausap niya yung presidente tungkol dito Kaya lang hindi siya nakakuha ng suporta. Diba? Kung ulitin natin yung mga video ni BP Sara. Yan yung mga pahayag niya. Hanggat ito nang huli, ibinulgar na niya na si Saldico at si Tamba ang may hawak ng pera ng bayan. Pero, siya ba ang unang nag-expose nito? Si BP Sara ba? Di ba't in-expose na rin po ito ni Senator Joel Villanueva? Kumakalat na nga po yan sa TikTok No? Ito po yung sabi ni Senator Villanueva. Pinuno ng pinaka makapangyarihang komite sa Kamara de Representantes ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriation, na walang iba kundi itong party list representatives na si Saldico. Ay, nasa YouTube yan. Nasa record yan ng ng Senate at nasa page yan ng Senate of the Philippines, Facebook page at YouTube channel ng Senate of the Philippines. Pwede nyong balikan. At marami nang nagpo-post niyan. So yan po ang sinabi ni Senator Villanueva na ang may hawak ng budget, no? Tapos ito dadagdag natin. Siya ang may-ari ng Sunwest Group of Companies, Hotel Benicia in Renaissance Garden in Legazpi, Misibis Bay in Cagraray Island. So yan po yung mga pagmamay-ari ni Saldico, no? At yung kumpanya niya ay nasangkot na sa iba't ibang scam. So talagang malapit sa katotohanan mga expose ni BP Sara. Kasi may nagko-corroborative nagko-corroborative
Robatid. Tama ba yun? Basta alam nyo na yun. Yun na yun. No? Andyan yung na nagka-problema si JBRC to. Sabi niya, ang problema ko kasi ganito yung 19 million naging 24 million pagdating dito sa GAA Nasisilip di ba? O, nasilip din ni Joel Villanueva. So, talagang malapit sa katotohanan yung expose ni VP Sara, no? So, itong si Saldico, siya ang chairman sa Committee on Appropriation Pero bakit si Kimbo ang nagpe-preside? Si Kimbo ay isang co-chairman lang, no? Pero nung budget hearing ng OBP, andito si Kimbo, siya yung katabi si Saldico. At maririnig nyo sa video, si Kimbo, tinuturuan ni Saldico. Tinuturuan, maririnig nyo po sa video. Tinuturuan Bakit hindi siya ang nag-preside? Siya ang committee, ay siya ang chairman. Bakit? Kasi nagtatago. Nagtatago. Parang si Tamba. Panoorin niyo yung mga session ng House of Representatives. Wala naman siya doon. Nasaan namimigay ng ayuda. Wala po sa session Ilang beses ako nanonood ng session ng House of Representatives. Wala doon si Tamba. Si Saldico naman, ang pinag-preside niya si Kimbo. Nagtatago siya sa likod ni Kimbo. Sino ngayon ang na-expose? Di si Kimbo. 'Di ba? May 4.5 million na relo. Versus 13K ni BP Sara. Yung kanyang Rolex, 4.5 million daw. Ay, dun may presyo nasa mga picture Ito, tingnan nga natin. Tapos yung mga mamahaling bag niya. May mga picture So, hindi na natin kasalanan yun. Di ba? Nandoon yung mga picture. At tapos, may mga branded na mga dress. Tapos, from tricycle to artista van. Yung mga modified na van, napakamahal po nun. Luxury van po yun. Luxury car. Yung mga ganun po. So, wala yata yung mga yung mga picture na sinave ko. Asan na? Asan na yung mga picture? Hala. Ba't ganun? Hindi na isave yung mga picture. Teka lang ano nangyari dito? Ayun. Teka lang. Saan yung mga senador na sumuporta ba? Ito. Sumuporta ba kay kay BP Sara? Basahin lang natin. Ito po si Chis Escudero. Senate President Francis Escudero has urged the House of Representatives to end the political drama. So si Senator Chis Escudero, naniniwala siya na may politika, may hinahaluan ng politika itong OBP budget, involving Vice President Sara Duterte. Proposed budget next year that was slashed by more than half. Yun nga ang matindi nun mahigit kalahati ang slash, ang cut, talagang drastic cut ito. Hindi ka gagawa ng ganito kung walang halong politika, kung walang halong panggigipit. Hindi mo gagawin ito Escudero said the country would not benefit. Ito nga yung sinasabi natin. Hindi naman si BP Sara ang magdudusa rito, ang magsasuffer dito. Yung mga benepisyaryo, tawag ba nun? Mga beneficiary, yung mga humihingi ng tulong, sila yung maaapektuhan dito, Ibiruin mo,
sagot ni Kimbo sa satellite office, wala naman dati yung mga ganyang, mga dating vice president, wala naman ganyan dati. Ito nga yung pinakamagandang ginawa ng isang vice president no? Sa history ng vice president. Siya lang nakaisip nito. 'Di ba? Kasi taga Mindanao siya Gusto niya ma-reach yung Mindanao Kaya nagtayo siya ng extension doon sa Mindanao office. At sa Visayas. Kasi Bisaya siya Si Inday ba? Bisaya si Inday Kaya nagtayo siya doon ng satellite office para mabilis ma-reach. At doon na pupunta, hindi na sasakay pa ba ng barko at eroplano para humingi ng pangbayad sa porinarya, panglibing, burial. Di ba't marami siyang matutulungan at marami pa siyang makikreate na trabaho kasi magkakaroon ng empleyado yung mga opisina doon, yung satellite office sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Napakaganda. Anong masama doon? 'Di ba? Wala. Bakit inalis 'yun? Sila nag-alis nun, 'di ba? Dalawa lang sila. Si Saldico at si Tamba. Sila lang naman talaga ang may hawak ng pera. Pera ng bayan. Escudero said the country would not benefit from the conflict between Duterte and members of the House of Representatives who were critical of the office of Vice President, projects and use of confidential funds. Budget deliberation are usually boring because of the numbers, while this is adding drama and color to it. So kinukulayan talagang politika. Naniniwala si Escudero. I don't think this is in any way helping resolve the problems of our country and people are facing right now. So talagang hindi nakakatulong, no? Yung ginawa nilang pagbawas, pagtapyas ng pondo ng OBP, no? Yung kinakaharap po ng taong bayan, no? Yung problema ng taong bayan. Ito po hindi talaga makakatulong. Ibig sabihin ni Escudero, ang apektado dito ay mga tao na umaasa sa tulong ng OBP, no? Even as Duterte said her office can operate without a budget, Escudero said nonchalant Vice President cares for the programs and projects that she herself proposed. May malasakit. Yan ang sabi Vice President cares for the programs and projects. May malasakit talaga si BP Sara sa mga proyekto niya at programa. Ito naman sabi ni Senator Bato, Grace po at Villanueva, no? Karamihan sa amin ay for the preservation of that time-honored tradition, yung pagbibigay ng respeto sa budget ng Office of the President and OBP na hindi na pinahihirapan. So yan ang sabi ni Senator De La Rosa. Palakpakan natin. Wala tayong pinipindot na palakpak Okay, sabi ni Grace po, we will approve or modify the budget based on the merits of the proposal of each office, not on who sits as its head. So doon sa merits talaga, hindi kung sino ang nakaupo. So tinukoy na ni Grace po na ang dahilan yung tao. Sabi nga ni Manong Ted, dapat doon tayo sa tao. Dapat doon tayo sa bayan, hindi doon sa tao. Yung kasi ang ginagawa ng Kamara, kitang-kita kahit anong deny nila. No, ito sabi ni Villanueva, he's the Vice President. I mean, the office of the Vice President, you slash it by more than half. Grabe yun. Ano yun? Obvious yun. Halatang halata po yun na wala kayong ibang pwedeng ikatwiran kundi ito'y panggigipit at pamumulitika. At eto naman si Tamba Ayan Sabi ni
Marcoleta, ang pangunahing trabaho talaga ng congressman, kaming mga congressman, sabi niya, magbalangkas ng batas, gumawa ng batas, sinupin ang batas, ayusin ang batas ng Pilipinas. Constitution. So yan talaga yung pangunahin. Kanya nga lang, kapag may lumapit sa kanila at hindi naiiwasan na may lumalapit sa kanila na humihingi ng tulong. Kaya kami, sabi ni Marcoleta, humihingi rin kami ng pondo. Halimbawa sa mayors, sa governor, o di kaya naman sa Malacanang na. Sa mga senator, dati ganun eh. Ngayon, nagkakaroon na sila ng SOP. Parang nanghihingi sila sa mga departamento, DSWD. Diba, ganun yung ginawa kay BP Sara? O, asa na yung party namin, yung sa amin? Yung party nila sa 5 billion na hindi pinayagan ni BP Sara. So, andito po si House Speaker. Bagong bayaning magsasaka rice program. Saan ba ito? Basahin nga natin. Gaya ng sinabi ng ating mahal na Pangulo sa kanyang nakaraang SONA, ang lahat ng tagumpay sa ekonomiya ay walang kabuluhang kung hindi ito madadama ng ating mga kababayan. Hindi pa rin po nadadama. Huwag nating lokohin ng taong bayan. Ang bigas na abot kaya ang presyo ay mithiin ng ating mahal na Pangulo. Mithiin pa rin. Matatapos na yung pangatlong taon. Mithiin pa rin. Pangarap pa rin. Kampanya pa rin. Baka yun naman na ipangako sa sa midterm election. Kasi ikakampanya niya yung mga mga senador niya eh. Magsasalita rin niya sa stage. Mangangampanya pa rin. Mangangako pa rin. No? Dapat may resulta na eh. Dapat, trabaho na dapat ngayon eh. Action na eh. Magtatatlong taon na, dapat may resulta na. So, meron pa rin siyang mithiin. No? Ng ating mahal na Pangulo para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito po ay during the launch of the bagong bayaning magsasaka rice program. Ginagawa pa kunyaring bagong bayani yung mga magsasaka para maganda sa tenga ng mga magsasaka. Paano yung mga tropa nating importer ng bigas, mga rice smuggler dyan? So ito, nagmimigay ng ayuda si Tamba. Ito naman sabi ni BBM, madali yung birthday wish. Binati niyo ba si PBBM kahapon? 100 million yata gastos. Maliit nga eh. Payat nga eh. Sabi ni Jason sa. Ewan ko kung totoo yung Duran Duran na pinost ni Sas. Kilala niyo ba yung bandang Duran Duran? Mga 80s po yun eh. 80s band. Bago ka maka-arkila ng international performer, international band na sumikat dati, bago ka maka-arkila ng ganong banda, milyon po yun. Ang $1 million sa dollar, 20,000 mahigit. $20,000 lang mahigit yun. Baka nasa 3 million ang arkila doon. Isang gabi. Payat nga daw ang 100 million para sa isang birthday celebration ni Bongbong. Madali yung birthday wish. Maparami ito. Talagang lahat ng bawat magsasaka sa buong Pilipinas mararamdaman ng programang ito. At lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin na pagtulong ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po, yung buong sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko. Mabuo na natin. Para maganda ang takbo
ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at bawat Pilipino. Alam nyo po tungkol sa agriculture. Kung yun at yun lang din at mga pangkaraniwang proyekto pa ulit-ulit, wala din pong mangyayari. Subukan yung mag-search lang sa Israel, yung agriculture ng Israel. Mag-search lang kayo. Mayroon silang mga malalaking proyektong ginawa. Talagang mga high-tech, yung technology talaga. Yung mga bagong technology. Kung walang gagawin ang Pilipinas sa mga makabagong technology, mahihirapan po talaga. Yung mga binabaha na taniman ng palay, mga farm na binabaha, dapat may malaking project ka na dun para ikordon mo yon, harangan mo para hindi bahain. At yung mga hindi naman binabaha, ang problema naman, bagyo pa rin pero malakas na hangin, malakas na ulan. So magkakatumba rin yung mga tanim. So meron din pong ginagawa doon. Nagagawa ng ibang bansa kapag tagyelo sa Japan. May mga parte dyan na sa Japan na nag-i-snow. May mga parte rin sa China na nag-i-snow. Mayroon silang mga ginagawang mga green bang tawag doon, mga greenhouse na matitibay. Dapat nag-i-invest doon yung Pilipinas sa mga ganon. Talagang matibay na greenhouse. Kahit bumagyo, kahit sobrang init, ganon, alam nyo yun, wala tayong ganon. Tapos yung mga bagong technology sa pagtatanim, mga bagong technology sa disinfectant, pamatay ng mga insekto, at kung ano-ano pa. Kung wala tayong makikita na ganun, wala rin. Hindi rin po uunlad yung pag-ani ng agriculture natin. So, eto. Nangangako na naman si BBM. Eto pala yung relo ni Kimbo. Ayan Patek Philippe Aquanaut 5168G001. Blue dial 2020. Ang halaga po ay ito. 60,995 pounds. 60,995 pounds. O kayo na equivalent sa peso. Kung magkano yung 60,000 mahigit pound. Almost 61,000. Patek Philippe. Yan yung relo ni Kimbo. Ayan nagsising along pa 4.5 million daw ito. Tingnan nyo naman kay BP Sara. Ito po yung relo ni BP Sara. Seiko. Ang Seiko na swerte, Ay, hindi, wallet pala yun. Wallet na swerte. Seiko. Ladies Design Quartz. 13,183. Napakalayo. Napaka-extravagant. Itong public servant na ito na dating teacher. Teacher ba dati ito? Si Kimbo. So, ito ngayon ang na-expose. Dapat si Saldico ang nagpipreside Siya ang chairman Ito si Kimbo, co-chairman lang yata ito Kaya lang, nagtago siya kay Kimbo. Si Kimbo ngayon ang na-expose. Okay? Ito pa yung isang relo ni Kimbo. Rolex. Ayan, may mga serial number. Cosmograph Daytona. 18K white gold with steel.
Putya, 18K white gold with steel dial on. Ito po yung presyo. Hayop na Rolex to. May 18K na gold sa loob. White gold pala. White gold. Yun ang pinakamahal na bato yata. White gold. Ito ang halaga. Euro. 43,442 euro. O kayo na mag-convert kung magkano sa peso. Matindi talaga si teacher. Matindi. Ito naman yung post ng isang netizen, ano? Dito yung baha, dito nagbigay ng ayuda. Ang baha sa Maynila, sa Mindanao nagbigay ng ayuda. Wala talaga. Ito yung post ni Adolfo Mortera. Hindi totoong mahirap ang mga guro. Ngayon ako naniniwala na mas madatong o nagmumuwalan ang kwarta. Sa kwarta ang teacher sa Marikina. Si Kimbo ito. Kaysa sa abogada de Campanilla ng Davao. Mas mayaman pala ang isang congressional district representative ng Marikina kaysa sa Vice President ng Republika ng Pilipinas. Sa relo pa lang ni Rep. Stella Luz Kimbo na 4M mahigit. Walang binatbat iyong relo ni Inday Sara na 13K ang halaga. So, exposed po si Kimbo. Dahil nagtago si Saldico eh. Kaya si Kimbo ang na-expose. So hanggang dito na lang po. Huwag tayong magsawa. Magsuporta po sa ating Vice President Sara Duterte at sa pamilya Duterte. Dahil sila lang talaga ang may malasakit. Sila lang talaga yung tunay na nagtatrabaho. Tatay Digong, former President Rodrigo Duterte, ang siyang katangi-tanging presidente na may pinakamalaking pagbabagong nagawa sa Pilipinas. Hindi na po yan mabubura sa isipan natin. At may pagmamalaki natin sa mga apo natin. Halimbawa, 30 years from now, yan po ang sasabihin natin. So abangan natin kung ano yung final budget. Hindi pa naman final yon. Recommendation pa lang yon ng Commission on Appropriation. Ay ng committee. Tama. Committee ng Kamara. Yun po ay recommendation, sabi ni Kimbo. At magkakaroon pa dito ng BICAM. O debate pa yata dyan, pero parang yan na yon. Sila na nga yung nasusunod dyan eh. Parang yan na yon. Ewan natin kung maibalik ng Senado, no? Kung magkaroon ng power yung Senado. At ang bandang huli niyan, yung pirma ng presidente. No? Malay mo, hindi pumayag si presidente. Kunyari na ano, baka gusto niyang maging mabait sa taong bayan. Kumbaga yung magpalakas sa mga Duterte supporter, no? Kasi mag-i-election eh. Pupunta siya sa mga Duterte na sa mga bayan ng Duterte. Sa mga teritoryo ng Duterte. Pupunta siya doon eh. Ikakampanya niya yung malay mo, ibito ni presidente yan. Hindi, ibalik mo yung proposed budget. Baka gano'n. Kunyari mabait. Para siya, siya sikat. Di ba? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.